Praise God. Hallelujah. Let's give one more clap offering for the Lord Jesus. A blessed morning po sa inyo pong lahat. Good morning. Good morning po. Maging mga nasa overflow room po natin. At sa lahat po ng mga nakamonitor sa atin pong Facebook Live. Good morning po kay Madam Lilian and Pastor Alex. A blessed morning. Gusto ko lang basahin ito pong nilagay ho ng Lord sa puso ko in 1 Peter chapter 2, beginning verse 9 hanggang 10. Ang sabi po dito, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Ang Diyos po ang siyang magpala sa kanyang mga salita ngayong umaga. Minarapat ko po na gamitin bilang titulo yung mismong preaching team ho natin for this month of December. I am chosen and I am prepared for eternity. Isang klase ho ng tema na magpapaalala po sa atin na isa po tayo sa pinakamapalad na nilalang na nabubuhay ngayong oras na ito dahil tayo pong lahat ay pinili ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Minsan pa nga nating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Tinignan ko yung definition po ng word na chosen sa dictionary. Ito po yung lumabas. Having been selected as the best or most appropriate. Ulitin ko po, having been selected as the best and most appropriate. Kasi ho, pinili eh. Mula sa karamihan, may prosesong pinagdaanan, ikaw ang nakita. So, pinili. May pinagpilian. And sa biblical definition po, yung meaning ho ng chosen is one who is the object of choice or of divine favor, an elect person. Yung kasing kahulugan po ng word na chosen is elect, selected, picked, or called. Kanina nabanggit ng MC, mamaya may raffle. Naintindihan ko po kayo. Last anniversary, ang daming pa-raffle. Talaga naman, merong iba't ibang mga prizes. Nung may konting celebration sa labas, yung alfresco dinner with Madam and Pastor Alex, may raffle din. Air fryer naman, ang ganda ng mga prices. Alam ko na ho, nararamdaman nyo kapag may raffle. Tila baga feel nyo na kapag may MC, kapag bubunot si Pastor Bonnie o si Pastor Alex, parang ang dating Lord, yun na po yung pangalan ko. Nakakatawa lang ho minsan, ako madalas umaaga ng mga party, malagad ko pong manikwa. Malagad na malagad. Pero nakakatuwa, yung ganitong scenario, let's say sa isang party, 20 yung item sa harapan, ang lalaki pa, may ref, may washing machine, may turbo broiler, lahat nandoon. Yung magpa-party, 25 lang kayo. Ang nakakatuwa, yung pagpasok mo pa lang, parang Kristiyano ka, Lord, kakoy tang peka maragul. Mamarkan me, pamangkaya ka, kukunan mo Yung bang, nandun yung faith mo. Ang nakakatuwa, natapos yung party, out of 20 item na ang lalaki, 25 lang yung nandun sa loob ng room, minuli ka, makanganga. Ingaws na pong mako kaya kami, balatan ka. So hindi ibig sabihin minalas ka, nagkataon lang, pero iba ho ang paraan ng Diyos, mga magulang, mga kapatid. Huwag nating tignan sa ganun lang. Sabi nga ni Pastor Alex, nagpaalala, hindi po swerte o malas ang buhay Kristiyano. Amen po ba? In Ephesians 1:4-5, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight." Nararamdaman niyo ho ba yung ganda ng kaparaanan ng Diyos nung tayo po'y piliin po niya? "For He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will." Part of my introduction po, yung ilang nakamamanghang ginawa ng Diyos sa buhay po natin, na pinili niyang gawin para makinabang tayong lahat. Number 1 is our salvation.
Look at Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Nakakaano lang ho, parang nakakalula yung ganitong klaseng regalo ng Panginoon. Hindi natin deserve ang kaligtasan ng Diyos, pero ginawa ho niya. Pinili ho niya na siya'y magkatawang tao, bumaba dito sa lupa para iligtas po tayong lahat. Hindi natin deserve ito, but God is so gracious, God is so merciful. Look at Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. Choice niya ho yun eh. Pinili ho niyang ipakita yung pagmamahal niya sa atin sa kabila na tayo po'y mga makasalanan pa. Napakabuti ho ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Kahit na ako'y nabubuhay sa kasalanan, nandun na ino-offer na ho ng Diyos yung salvation. But sad to say, maraming tao po, hindi ho nagre-respond sa invitation po ng Panginoon. Ikalawa po na mahalagang binigay ng Diyos sa atin na pinili ho niyang maging tayo. Yung tinatawag po sa Bible na pagiging anak ng Diyos or yung word na adoption. Being part of God's chosen family. Hindi ho tayo karapat-dapat mapabilang sa angkan ni Abraham. In fact, technically, wala ho tayong connection doon, mga hentil tayo mga makasalanan. Pero ang Diyos po napakabuti. Anong sabi po ng John 1:12? Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Mabigat po sa akin ito. Malaking katanungan po ito sa isipan ko na ako po'y nagpapasimula sa pagiging isang mananampalataya after I received Christ as my Lord and Savior. Hindi po pala lahat tinuturing ng Diyos kanyang mga anak. Yun lamang nanampalataya at naniwala sa Kanya. Yun lang ang may K. Amen po ba? Tingnan niyo ho yung katabi ho ninyo. Kapatid niyo ho yan. Walang duda. Kapatid hanggang langit. Amen po ba? Amen po ba? Huwag niyo na hong pag-usapan yung apelido ho ninyo. Maging proud na lang kayo sa apelido ho ninyo. Kahit anong spelling pa niyan. Kahit ano pang klaseng parang tunog nung apelido, okay lang ho yan. Pasalamat tayo sa Diyos, pinili ho niya tayo. Amen po ba? Yung akin pong apelido, medyo may hawig sa mga apelidong Kastila. Razon, Musngi. Yung Razon, lahi yun ng mga matatangkad at mistiso po yun eh. Obvious naman, di ba? Ba't napapailing po kayo? Alam nyo, nagjo-joke ako, no? Yung Musngi, Razon, hindi ko alam bakit mga mistiso yung mga nakikita ko sa Google ng mga Razon. Napahalo yata ako. Pero importante ho yung pagiging legitimate sons and daughters po natin sa harapan po ng Panginoon. Ano pa po yung isang mahalagang regalo ho ng Panginoon sa atin? Yung pagiging tagapagmana po natin. Tayo po ay binilang ng Diyos bilang kanyang mga pinili at pinamanahan. Amen po ba? Mga magulang, mga kapatid, gusto ko pong ipakilala sa inyo, ang katabi nyo po ngayong umaga ay isang tagapagmana ng Diyos na dakila. Hallelujah! Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Tingnan nyo yung katabi nyo, milyonaryo po yan. Mukhang ayaw maniwala nung iba. Sabi ng isa, may kisakeko mo, milyonaryo ko. Tingnan nyo ulit yung katabi ho ninyo. Siya po'y tagapagmana ho ng Diyos na dakila, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito pong ginawa ho ng Lord sa atin. Ikinararangal ng Diyos na gawin po yun at pinili ng Diyos na gawin. Now, transition ho ako dun sa 3 puntos na iiwan ko sa inyo. After nating tanggapin yung kaligtasan ng Diyos, yung regalong ito, hindi natin deserve, napabilang tayo sa pamilya ng Panginoon, adopted tayo. Alam niyo yung law, si Madam, maraming alam sa batas si Madam. Kahit hindi ako biological, pero pagka-adopted po ako, same yung tatanggapin ko. Hindi ako pwedeng pagtripan ng mga kapatid ko sa tatay o nanay. Legal ako.
So same ho yung reward po natin. At ito po ay magandang response sa harapan po ng Panginoon. Again, ano yung magiging response ko sa lahat ng ginawa ng Diyos sa akin? Ako'y pinili ng Panginoon. Una po, number 1, it's about deepening devotion. It's about loving God with all our heart. Mahalin ang Diyos ng buong puso. Let us learn to deepen our devotion to the Lord. Piliin po nating mabuhay araw-araw na laging lumalalim yung ating ugnayan at pagkakakilanlan sa Diyos. Ito po ang siguro pong senyales ng isa pong society na nagde-deteriorate kapag marami pong mga tao mas minamahal ang mundo. Gawin natin sa buhay natin na piliin na walang maging kahati ang Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Hindi yung makasarili ang Panginoon, pero may hinahanap ang Diyos, mga babait lalaking siya lang ang mamahalin po nila. Well, sa totoo lang po kapag po nakita natin na ito pong klase ng pagmamahal ibinuhos natin sa Panginoon, sa Diyos po na ating kinikilala, masasabi nating madaling mahalin ng Diyos eh. Sa mga nakakilala po na katulad natin, madali na eh. Amen po ba? Sa totoo lang po, sa atin po na nakakilala sa Diyos, madali sa atin na ibigin ng Panginoon ng buong puso. Bakit? Kasi naramdaman po natin. Look at Matthew 22:37. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Bakit po kaya mas maraming mga tao pinipili nilang saktan ang puso ng Diyos? Nasabi ko po kaninang umaga, ganun din naman ako dati. Pero mapalad po tayo nung nakilala natin ng Diyos na may lalang ng langit at lupa na nagpabago ng buhay natin, ang sarap i-express sa Diyos ang totoong pagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito'y kabaligtaran sa ginagawa ho ng mga taong walang malalim na relasyon sa Diyos. Ipinagpapasalamat niyo ho ba ang ganitong buhay ngayon? Masaya ho ba kayo sa klase ng buhay na meron po tayo? Ramdam natin ang Diyos everyday sa buhay po natin? Amen po ba? Tingnan niyo ho yung katabi ho ninyo. Pakisabi nga ho sa kanya, kasuwelo mo. Nakakatuwa po, eto ho tayo every Sunday. Yung mga pictures sa Facebook hanggang ngayon po, Pastor Alex, may nag-iyo R5 pa. Tapos na pero gumigera pa rin. Kasi timing, after anib, post-anib, pa-Christmas. Bukas na bukas ang puso ng maraming mga tao, marami pang Emerson na kailangan ma-born again. Ako po, to be honest, every Sunday po dumadaan po ako dito. Ito pong ginagawa niyong pag-attend ng Sunday, pag-attend natin ng Sunday, especially yung first service. Ang kalaban ng tao ngayon, panahon, tsaka tubig. Di ho ba? Kasi malamig ang tubig eh. Yun daw unang buhos po, malamig, di tapon mo. Yung pangalawa, wala na. Yun ang struggle, yung first service, ang aga. Pag dumadaan po ako galing ng Maypis, papuntang Santo Tomas, natutuwa ako na ito yung binibigay nating paggalang sa Diyos. Hindi natin hinahayaang maghihintay ang Diyos, tayong maghihintay. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Yun ang tamang response. Mahal mo ang Diyos eh. Kahit merong banta ng COVID-19, naka-full gear tayo eh. Inihintay ko na lang po, Pastor, na magsuot ng pang-astronaut nung kasagsagan ng COVID-19. Wag naman sana akong i-require lahat ng atin naka-PPE. Ang hirap po noon, pero face mask, face shield, hindi ka pwedeng makipagkwentuhan. Alam ko po, naintindihan nyo na pagkatapos ng service, ginaguide na tayong palabas. Dati, nakikipagkwento, wala ho lahat, na-sacrifice. Pero ito po ay pagpapakita ho ng galang at pagmamahal natin sa Diyos. Hindi natin kayang bayaran yung ginawa ni Jesus. Pero ito po yung right response. Nakakalungkot lang kahit anong invitation natin minsan sa mga members po natin na nagstay sa bahay. Labas na ho kayo, please. Camera, close up mo ako. Labas na po kayo, please. Magpa-pre-reg lang ho kayo.
Minsan, ang dami nating mga rason, pero magugulat ka minsan, ayaw pumunta sa church, pero nasa SM. Pag tinanong mo, ba't wala ka sa church? Ay, mag-iingat po dapat tayo, di po ba, pastor? Ay, opo. Nag-iingat po tayo, opo. Aalis na po ako, saan po kayo pupunta? SM. Parang anay yung tao doon. Nagpapalitan na ng mukha. Pinandidirihan mo ang church, pero sa isang lugar na hindi mo kilala, hindi ka nandidiri. Hello? Amen po ba? Labas na! Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. Maraming mga tao po mas pinili nilang mahalin ang mundo. Inuulit ko, hindi na ako magtataka. It's in Galatians 5:20-21. Yung malang pagkakakilanlan sa Diyos, ito po yung klase ng buhay na meron po sila. Hindi maikakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit-galit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, pagkakainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kapag po inisa-isa ho natin ang lahat ng ito ho yung kahinaan ng laman. Ito yung tinatawag nilang sinful nature ng tao. Nakalagay po lahat doon. Lahat. Hindi maikakaila ang gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos. Side track ho ng konti, kapag ho tayo ay Kristiyano at mananampalataya na, bantayan natin yung behavior po natin, especially sa loob ng bahay. Hindi ho masaya ang loob ng tahanan kapag merong World War II sa dalawang mag-asawa. Amen po ba? Pero minsan parang normal na lang. Hindi ho natin na-check at nakikita yung mga paalala ho ng Panginoon. Wag ho tayong umalis sa kamay ng Diyos. In verse 4-5 ng Ephesians 2, sabi po doon, but because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Kung mahal mo ang Diyos ng totoo, dapat nakikita sa klase ng gawa po natin. Amen po ba? Sabihin nga natin that I love Jesus. O dapat nagre-reflect sa gawa po natin. Amen po ba? Pag sinasabi nating totoo nating mahal ang Diyos, dapat naririnig ito sa klase ng pananalita po natin. Amen po ba? Alang managkas. Amen po ba? Amen? Kung totoong mahal natin ng Diyos, dapat nararamdaman ito ng ating kapwa na nagmumula sa puso ho natin. And I'm blessed at ako po'y proud na maging bahagi ng ministeryo po ng GIL Pampanga, ng GIL Worldwide. Tinuruan tayo ng Diyos kung paano mahalin, o ng ating leader kung paano mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Sabi ho ni C.S. Lewis, the Christian does not think God will love us because we are good, but that God will make us good because He loves us. Yun po yung klase ng pag-ibig na kailangang ibigay din natin sa atin pong Panginoon. Pangalawang mahalagang bagay po na gusto ko pong iwan sa inyo bilang response natin sa Diyos na siyang pumili sa atin. It's our joyful determination. It's about following God with all our heart. Kanina po, it's about loving God with all our heart. Yun pong unang punto ho kanina na banggit ko po doon is about deepening devotion. Ikalawa po is yung tinatawag po nating joyful determination. May joy ba sa puso ko nung ako po ay sumunod sa Panginoon at binago ng Diyos ang buhay ko, may nangyari? Amen po ba?
Amen po ba? Nasaan yung mga tatay dito? Nasaan yung mga tatay na katulad ko? Nasaan? Masaya ho ba kayo na binago tayo ng Diyos? Hallelujah. Baligtad pala yung tanong ko. Masaya po ba ang mga misis nyo nung binago tayo ng Panginoon? Yun pala dapat ang sagot doon. Kasi hindi ka naamoy chiko. Pag uuwi ka, I surrender all. I surrender all, including bonus. Tuwang-tuwa ang mga misis. Nabago ang buhay. Bakit? Nung natutuhan nating sundin ang Panginoon at sumunod sa mga panuntunan ng Panginoon through His Word, hindi ko ma-explain. Sa sariling akin ho, tanungin niyo yung wife ko pag nagkita. Itanong niyo sa kanya kung sino po ako nung kami nag-uumpisa. Sabi ko nga ako kanina sa mga inaanak ko sa kasal na nagkukwentuhan po kami. Sabi ko, minsan date tayo, kape tayo. Opo, Ninong, marami kaming learnings na makukuha. Sabi ko, isa lang naman ang sekreto dyan ka ako. Ang maging sentro ang Panginoon. Yung isang bagay ho na minsan talagang mahalaga na kailangang makita ho natin sa buhay po natin is kapag tayo sumunod sa Diyos, meron siyang magandang pwedeng gawin sa buhay mo na ma-amaze ka. Ma-amaze ka. Sabi ko nga, hindi ho pala assurance na porke ako po pastor noon, yung misis ko mabait parang anghel, hindi makabasag plato, madam, si Tay. Ang dami kong beses pinaiyak po ang misis ko noon. Dahil sa, yung attitude mo, yung pag nagsalita, ba't daw ako sumisigaw? Hindi ako sumisigaw, nagpapaliwanag lang ako. Yung mga ganun po ba? Lumalim yung pagkakakilanlan mo sa Diyos na bago, hindi ko sa parang pagtataas po ng tanungin niyo ho siya, mabait na po ako ngayon. Opo, mabait na po ako ngayon, sabi po niya. Opo, inamin po niya sa akin. Ayaw niyo maniwala. Nagdududa kayo. Nasaan yung mga tatay? Salamat sa Diyos, binago ng Panginoon ng bawat buhay po natin. Hallelujah. Yung the best mong palakpak sa Diyos. Nung tayo po'y sumunod sa Panginoon, ang sabi ko po the last Sunday sa Congregation Santo Tomas, hindi ito parang bed of roses. Hindi to comfort. Yung pagsunod kay Jesus, hindi ho comfort lahat. Susunod na lang ho yun. Naniniwala ho ba kayo doon? Hindi puro comfort. Bakit? Basahin ko po yung Luke 9:23 to 24. Sabi yun dito, if anyone would come after me, Jesus said, let him deny himself, take up his cross. Salamat po, madam. Take up his cross daily and follow me. Ito yung pinaka-basic requirement kapag gusto nating sumunod kay Jesus. Alam nyo, merong isang old charismatic song. G, wag mo nang lagyan ng tono, anak, naka-live tayo. Nagulat si Haji, no? Yung old charismatic song na ang sabi po doon, ang buhay ng Kristiyano ay hey, hey! Hey, hey! Yun na lang ako para nasa tono, Sister Cora. Hey, hey na lang ako. Ang lakas ng dating nung kanta na yun sa akin. Bakit po? Ito pong awit na ito ay hindi sa mga Kristiyanong may pagdududa sa isip nila kung totoo ba ang Diyos. Ang awit na ito ay napakatagal na. Pero nung inaawit ko po ang awiting ito, hindi ko mapigilang hindi maiyak. Bakit? Ramdam ko na ang awit na ito'y totoo sa isang Kristiyanong malalim ang kanyang relasyon sa Diyos. Ano man ang sitwasyon, sasabihin po niya, ang buhay ng Kristiyano ay palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon.
Nung tayo sumunod kay Jesus, well, sabi ho nung awit, there's no turning back. Marami yung reward ang Diyos na nilagay sa puso ho natin, mga parents. Sino ho ba yung unang natutuwa kapag ka ang mga anak nyo napapasunod nyo? Sila ba? Hindi, tayo nga eh. Minsan, bubulong lang pa. Ako na nga, akin ng mako. Kakahugas ko pa lang ng plato. Maglawawalis na naman ako sa labal. Buti pa si Moses, 10 lang yung utos binigay ni Lord. Ang nanay ko, unlimited. Kada makita ko, utos ka, okay mo yun, wala kang ginagawa, tamad ka. Amen? Kaya pala yung mga anak ayaw tumambay sa bahay pag nandyan ang nanay. Yan naman yung kamag-anak ng Moises. Mutos na yan naman kanini. Unlimited na utos. Pero nakakatuwa bilang magulang kapag nakita mo yung anak mo na or mas kang matutuwa kapag ang anak mo hindi mo inuutusan, nagkukusa. Ang giligit ko. Parang gusto ko siyang bilhan ng iPhone Max. Drawing. Yung drawing na iPhone Max, ano kayo, 100,000 yun eh. Kidding aside, kapag nakita mo yung anak mo na hindi mo sinasabihan at nakita mo na kahit hindi nagpapa-impress yan, yung everyday, yung routine niya, nag-i-improve. Maliit na bagay, pero bilang magulang, oh Lord, thank you po yung anak ko. Biyasa na sunod ka. Marunong na. Kinagabihan, nakahiga ka na sa kama, biglang lalapit, ma, tingin pera. Yun ang bonus. Yun ang bonus. Okay lang. Kasi napasaya ka niya eh. Ang tanong, sa Diyos po kaya kapag nakita niyang ganun kalalim yung pagsunod natin sa Kanya, hindi kaya uulan ng pagpapalat biyaya sa buhay po natin? Amen po ba? Amen po ba? Yung the best nga ang palakpak sa Panginoon. Tingnan niyo yung nakalagay sa Luke 46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang aking sinasabi? Sasabihin ko sa inyo kung anong katulad ng taong lumalapit sa akin, naririnig ang aking salita at nagsasagawa ng mga ito, siya ay tulad ng isang taong umukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyon ng bato or pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita ay hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ito po'y mahalagang paalala ho ng Lord sa atin. Kung gusto ho natin maging tama ang takbo ng buhay natin, huwag na tayong umalis sa kamay ng Diyos. Maraming mga tao po, iba-iba yung sinusunod eh. Salamat sa Panginoon, nakafocus tayo sa habag at biyaya ho niya. May isang article po akong nabasa. Ang title ho niya is To Follow. To follow is to go after. Indeed, to follow is to move behind someone in the same direction. Following God is sometimes so easy, as He leads us into more fulfilling work, sweeter relationships, and better conditions. It's so easy to follow Him. However, when God starts heading down a lonely path or a difficult road, I find myself hesitating. My steps is slow, my mind starts coming up with excuses, and I start dragging my feet. How about you? Huwag ho nating pagdudahan ng Diyos. Huwag nating pagdudahan ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Magpakatapat tayo sa Diyos. Amen po ba? Minsan pa nga nating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah!
Pangatlo at panghuli, it's about our decisive motivation. It's about honoring God with all our heart. Loving God, following God. The last is decisive motivation. It's about honoring God with all our heart. Tayong may hawak ng buhay po natin. Sabi ko nga ho, piliin nating magbigay ng honor sa Diyos. Piliin po nating mabuhay everyday na magbigay ng galang sa ating Panginoon. I remember yung madalas na sinasabi po noon ni Sister Dory, ang ating pong nanay sa GL Worldwide. Sa mga camp trainings, lagi kong naririnig po yun sa mga preachings po niya. Kada magtatapos ang preaching niya. Bukod sa favorite po niyang slogan or katagan na ang GIL workers and leaders, hindi pabigat, kundi kabalikat. Isa po sa mga tinandaan ko, ang lagi niyang sinasabi, piliin natin na laging magbigay ng honor sa Diyos at umani ng karangalan ang Diyos sa buhay natin. Yun po ay isang bagay na magpapaalala po sa atin na anong klaseng buhay meron po ako, meron tayo. In 1 Peter 3 verse 15, second to the last verse po before ho tayo mag-pray. But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect. Doon po sa unang verse, but in your hearts honor Christ the Lord as holy. And in 2 Timothy chapter 2 verse 21, last verse, therefore if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, and ready for every good work. Itong buhay na meron po tayo, nagbibigay pa ba ng karangalan sa Diyos? Nagbibigay pa ba ng honor sa Diyos ang buhay na ito? I realize po isang araw at natandaan ko yung mga lagi yung sinishare ni Bishop Brother Eddie. Darating tayong lahat sa accounting day ng Panginoon. Lahat tayo haharap. I remember yung mga disciples nagtanong, sinagot ng Lord kung sino yung makakapasok sa kaharian po niya. Ang sabi ho ng Lord dun sa isang talata, baka dumating ang araw ang isasagot ng Lord sa mga taong iyon, I never knew you, you evildoers. Trahedya po yun. Kung sa raffle, may chance ka pa eh. But during that day, na tayo po ay titignan ng Diyos sa lahat ng ating ginawa at hindi pala tayo kasama sa mga mapipili ho niya. Parang trahedya po sa akin yon. Mga magulang, mga kapatid, tiyakin po natin na sa bawat oras ng buhay po natin, lagi nating napapangiti ang ating Diyos at nabibigyan ng honor at ng karangalan. Amen po ba? Pwedeng tumayo lang ho tayong lahat saglit sa presensya po ng Panginoon. Just want to end po by sharing this simple reflection ko po. Ito hong nakaraang week, nag-renew kami ni Tay ng amin pong kontrata sa Globe. Every 2.5 years po, nagre-renew kami ng contract. Mas pinili po namin doon magpunta kasi mas convenient po at maganda yung katransak ho namin doon. So to make the long story short, nandun ho kami sa loob. Then, medyo matagal, lumabas ako. Doon po sa harapan mismo ng Globe na yon, may babae po na nagmamadali. May kumalantsing po na barya. Nahulog po yung piso niya. So, nagpagulong-gulong ho yung piso. Tumingin lang yung babae. May akone po. Ako na witness ko. Ganun po pala pag pera yung nakita mo, no? Parang kinakabahan ka. Peso siya mo Pero may karugan ko eh. Tapos po, yung babae po umalis na, yung lalaki naman na dumaan, sinipa. Na corner, yung piso. So, ang ginawa ko po, talagang matatawa ka dahil yung reaction ko po, piso lang pero kinakabahan ako. Umupo ako gumanon ako
Alam niyo ho, nung kinuha ko ho yung piso, eto ho siya. May marka ho yung coin, nandyan ho sa picture. May naramdaman akong parang yakap ng Diyos. Ako ho yung piso. Ako ho yun. Tingin ng mundo parang wala na, walang nag-appreciate, walang nagbibigay ng value. Sabi ko nga ako kaninang umaga, gusto ko ipalaminate po ito. It's a reminder, ako ang piso na to. At binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay at binigyan ng Diyos ng halaga ang buhay na ito. Hallelujah! Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay lang sa Panginoon? Come on, lift your hands! Oh, Jesus! Hallelujah! Ako'y nilikha sa niyang para sa'yo. Lahat sa akin, Panginoon, ialay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalang. Nakataas ang ating mga kamay. Sing hallelujah! Ako'y nilikha Sadyang para sa'yo. para sa'yo. Lahat sa atin Ialay sa'yo, Panginoon. sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Patuloy ho tayong manahan sa presensya po ng Panginoon. Maybe there's some of you, nagre-reflect ho kayo ngayong umaga. Katulad po nung testimony kanina ni Brother Emerson. Yung value ho niya halos hindi niya maramdaman. Appreciation sa mga taong nasa paligid po niya. Nakakapagod, nakaka-exhaust. But God is good. Tinitignan ka ng Panginoon ngayong umaga. Nakatas po ang ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon for that wonderful, wonderful exhortation ministered to us by one of our pastors, Pastor Albert. Kanya pong ginamit ang mismong tema sa buong buwan ng December as the message title. I am chosen and I am prepared for eternity. One of the strengths of our church is yung life groups po natin. And I cannot overemphasize that the importance of life group. If you're not involved in one of our life groups, you're missing a huge part of who we are as a church. So, majority naman ay bahagi na. So, hihilingin ko yung wonderful message na yon, yung mga takeaways na nakuha natin, anything that we felt the Holy Spirit in-impress sa ating puso, you share it to your co-life group members, facilitated po ng ating mga life group leaders, and probably ask for some prayers in that area of your life. Ganyan ho kasi ang Word of God eh. Hindi pwedeng hindi mangusap ang Panginoon, hindi pwedeng hindi Kanya palakasin. Can we say amen to that? Hindi pwedeng hindi Niya hipuin ang iyong puso to just impress to you that you're not alone in this life. That's the God of the Bible. He really loves us. Despite our shortcomings, basta't meron kang willing heart, meron kang puso na, Lord, sige pa po, baguhin niyo pa ako. Wala naman akong ibang tatakbuhan kundi ikaw. So share those takeaways in the life group, in addition to our corporate gathering, para malubos yung makakatas nating mensahe ng Panginoon. Bago lang sa final ministering,
na i-emphasize in the preaching yung tremendous opportunity that the Lord is giving to all people of being chosen. Pagka sinabing chosen kasi, it gives you a feeling of importance eh. From among many, tapos ikaw ang napili. Lalo na kapag ang pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat. That gives added value to the experience of having known, who am I? As opposed to the principle and understanding of the world about the word chosen na para bagang I deserve it. Ibang-iba kapag inunawa ng Kristiyano yung salitang pinili ako ng Panginoon. Sa mundo, pag inunawa yung pinili, parang may ere pa yan. May ere. Gusto ko pong ipaunawan ang pagpili ng Diyos sa isang tao is not based on the merits of that person. Hindi dahil sa mga naabot mo sa buhay, hindi dahil sa titulo mo, hitsura mo, or anything that could make you proud of. In fact, wala naman tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos eh. Kahit na wala kang pwedeng ipagmalaki. Lahat na Kanya eh. Lahat galing sa Kanya. Talento, abilidad, mismong buhay mo. The truth is, nawalan na nga ng saysay ang buhay po natin dahil sa kasalanan. Alam ko, na-touch tayong lahat dun sa kwento kanina ni Pastor Albert, dun sa nag-speak sa kanyang Lord, mula po dun sa experience na yun. Siguro yung babae kaya niya itinapon na yung piso na yun, wala nang kwenta eh. May tama na. Sino pang tatanggap doon? Wala nang value. Nakita ng isa, siguro nakita din may pingas na sinipa na lang. Naisip pulutin ni Pastor Albert. At biglang nag-speak ang Lord sa kanya. Very striking nung illustration na yon. Na walang pumipili sa'yo. Pero dahil sa kanyang habag, pinili ka pa rin ng Panginoon. Purihin ang Diyos! So that will not make you arrogant or proud, but that will make you so grateful and humble and so thankful to God. That should be the kind of attitude and response that you need to feel. Kapag tama at naintindihan ng tao yung makabibliang chosen, despite of, but because of Christ, then it will make you very, very grateful to God. At mangyayari yung tatlong sinabing response ni Pastor Albert. Anong mangyayari ngayon pag ito ho ay naintindihan ng tao by revelation? The first one is lalalim ang iyong debosyon sa Panginoon. Magiging matapat ka sa Diyos. Hindi mo iti-take for granted ang ginawa niya sa iyo. Buhay nga niya, binigay niya eh. Hindi yung, kaya ako niligtas ng Panginoon kasi talagang magaling akong sumayaw eh. At kumanta eh. Hindi nga ganun eh. Kahit nga ba to, kayang paawitan ng Diyos eh. So, because you chose me, unworthy as I am, ang sukli ko o ang aking tugon, sisikapin kong maging matapat sa iyo, O Diyos. Yun yung nakaintindi sa salitang chosen. Alright? Ano pa ang kanyang gagawin? Joyful determination. Can we say that together? Joyful determination. Ang ibig po sabihin nito, kahit na may mga pagsubok na mabibigat, magpapatuloy ka sa iyong pananalig at pagsunod sa Panginoon. Hindi ka yung panapanahon. Kumbaga, yun yung mga tunay na nakaunawa na siya'y pinili ng ating Panginoon. Ikatlo po, decisive motivation. Ang ibig sabihin nito, you will no longer have a moody kind of faith and obedience to God. Hindi pa sumpong-sumpong ang pagsunod sa Diyos, kundi meron kang pangako. Lord, binigyan mo na ako ng tsansa.
Wala na nga ako patapon na nga ako Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Hindi ko sasayangin ang buhay na ito. I will keep trusting you. I will keep obeying you. I may fail at times, but I will continue to trust you because you are my God. It will create something in your heart, mga kapatid. I want us to feel the depth of those verses. They're not mere words na nice and cute na mababasa. Sobrang lalim po nun. Sobrang lalim. Kung pwede natin balikan ng mabilis, Ephesians 1 verse 4 to 5, na siyang sandigan ng mensahe ng Panginoon. Look at verse 4 of Ephesians chapter 1. Everybody read with me, please. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. May tama tayong lahat because of sin, wala tayong may pagmalaki, and the only way for us to be without fault in the eyes of the Lord is to sacrifice His own Son. So ang pagpili ng Panginoon sa atin ay hindi dahil sa atin, ang pagpili ng Panginoon ay alang-alang kay Kristong nagmahal sa atin. It's in Christ. But let's look at that first phrase. It's really mind-boggling kapag ito minimeditate ko. Go back to verse 4, please. Even before He made the world. Wala pang mundo, wala pang tao, nagpasya na ang Diyos in advance. Hindi yung, ganyan. Ito nga piliin, hindi ganun. Wala pang mundo, wala pang nilalang, minahal ka na niya. Even before He made the world. That is really mind-boggling. So ang pagpili ng Diyos hindi aksidente, hindi siya reactionary thing. It's something that was done before the world became a world. Bago magkaroon ng kategoryang Pilipino, bago magkaroon ng kategoryang Kapampangan, that tells us something here, that our God is a God that is so powerful. Everybody say, my God is powerful. Another thought here is, He knows everything. He's omniscient. We cannot control everything. Limited ang magagawa natin. But my God is powerful. Yun ang tawid na pagpe-personalize ng mga katotohanan ito. He knows everything. I don't know everything. But because He knows everything, therefore, itong problema na ito na kinakaharap ko, bago pa dumating ang problema na to, nakita na ito ng Diyos. I may not know everything, but my God knows everything. So it builds something in your faith. And then, ituloy natin dun sa verse 5. Ano pong sabi ng verse 5? God decided in advance to adopt us into His, everybody say, family. Now, by bringing us Himself through Jesus Christ, this is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. I don't want us to lose that image ng piso na yon na may tama at walang saysay, because that is me, that is you, that's all of us. Tinapon, walang saysay, pinulot pa rin ang Panginoon. And gave us value. Paki-flash uli yung verse 5. I want us to see the word adopt us. Everybody say, adopt us. Alam niyo po, ang tunay na anak ng Diyos, isa lang, ang Lord Jesus Christ. Hindi naman tayo mga anak ng Diyos. Pero, awa ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, papunta tayong lahat sa kapahamakan, may tama ang buhay natin. Hindi natin kayang isalbang sarili natin. Now, He sacrificed His Son, the legitimate Son of God, the Lord Jesus. Nabanggit kanina ni Pastor Albert yung tatlong bagay na nangyari nung piliin tayo ng Diyos. There is salvation. Everybody say, salvation. Alam nyo, yun ang mga magagandang mana kaysa sa lupa. Okay, yung lupa at lahat, pero ang pinakadakilang mana, kaligtasan. Okay? Number 2, you became a child of God, ang sabi ng Bible.
How did we become a child of God? When we receive the true Son of God, Jesus, in our hearts. What happens? Listen. You were adopted into the family of God. Hallelujah! Inampun ka. At sa legal term, pag sinabing adopted child, kahit adopted lang yan, may equal rights siya dun sa mga true son. May equal rights siya sa kanyang mamanahin. The third word kanina na naipaalala ni Pastor Albert is heir, tagapagmana. Everybody say tagapagmana. Akala natin nagbibiro si Pastor Albert, naku, yung katabi ninyo, heredero yan, heredera yan. Hindi biro yun, totoo yun. Kaya nga ngayon ipinapagamit na ng Diyos ang pangalan ng Panginoon. Kapag lalapit ka sa Ama na dati wala kayong relasyon, if you receive Jesus in your heart, by virtue of the spirit of adoption, you also became a joint heir with Jesus Christ. That is why now we pray, hinihiling natin yung mana natin sa Panginoon. Spiritual blessings, victory, any need, any victory in your problem na kinakaharap. When you pray, you're now praying in the name of who? In the name of Jesus. And when you're praying, it is as though Jesus is praying in you. Ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan sa pananalangin. That is the depth of this verse. So please don't underestimate the word, I have chosen you. Not because you're worthy, it's not because of your merit, but it's all because of His mercy, because of His love. Binigyang saysay ng Panginoon ng ating buhay. And the greatest inheritance that we have is the inheritance of eternal life through Jesus Christ. Ngayon, anuman ang estado natin sa buhay, nakadepende ngayon sa ating spiritual na paglago. Ang isang tagapagmana, ang sabi ng Bible, kapag ka siya'y bata pa, is no different than a slave. Galatians, the book of Galatians says. Ang kanyang mana ay nasa trusteeship ng kanyang tagapangalaga hanggang sa umabot sa tamang gulang yung tunay na tagapagmana. Doon pa lang niya mapapakinabangan. If you really want to experience all that God has for you, alright, number one, you became a child of God. The next thing to do is really to grow as a child of God. Habang nagmamature ka, nagiging malalim ang iyong pananampalataya, unti-unti makikita mo yung mga mana mo na nais ng Diyos, mararanasan mo yan sa buhay mo. Purihin ang Diyos. He chose you. And He wants you to be prepared for eternity. Now, the good thing about this verse is this. Sa physical family po, you don't have a choice. Wala kang choice. Pinanganak ka sa pamilyang yon. But in the spiritual family, there's a big difference between the physical family and the spiritual family. We need to love our physical family. Our mom, our dad, children, siblings. Mahalin natin sila. But you know, the physical family will not last. Minsan umaalis na sa bahay yung mga anak pag nag-aasawa. Sadly, minsan may mag-asawang nagdidiborsyo. And one day they will die. The physical family is temporary. But the spiritual family will go on and on and on. Kaya nga ipag-pray natin, lahat ng loved ones natin, wag lang physical family natin kasama. Akayin din natin sila sa Panginoon so that we will be a family forever and ever and ever. But how glorious it is to know na nais ng Diyos na kabilang ka sa kanyang pamilya. All was made possible because of Jesus Christ. And when you become a part of the spiritual family, napakaraming blessing na nakapaloob po doon. That's what the church is all about. The church, the biblical church, is not an institution. It's not religion. It's about people who have a relationship with God. Alam niyo, pagdating natin sa langit, ang nandoon sa langit, walang away-away sa langit. Hindi pwedeng pumasok sa langit yung palaaway. Ang mga nandoon ay mahal ang Diyos at mahal ang isa't isa. Kaya ang buhay sa mundo, practice
It's a practice of loving God and loving one another in the family of God. Glory be to Jesus. Glory be to God. Show to God that you are a part of His family. So physical family, you don't have a choice. But in the spiritual family, you need to choose. You need to choose. Because not everybody is automatic a part of the spiritual family. Nabanggit na verse kanina ni Pastor Albert ay ang John 1:12. As many as receive Him, referring to the Lord Jesus, to them gave He power to become, pwede bang pakita natin, to all who believed Him and accepted Him, Jesus, He gave the right to become children of God. In fact, the greatest title in this world is not lawyer, it's not pastor, it's not attorney, it's not doctor. The greatest title in this world ay kapag nalaman mo na naging totoo that you are now a child of the living God. Glory be to God. Pakibanggit mo sandali sa iyong katabi, tagapagmana ka pala. Palakpakan natin minsan pang Panginoon. Hallelujah. Just grow spiritually, continue the faith, and you'll experience the other segments of your spiritual inheritance. Bow your heads, please. Powerful, powerful message this morning. Glory be to God. Kung merong nandito, you're a first-time guest, we're so glad that you gave time to worship the Lord with us. But if there is among us here, you're not really sure kung talagang may tamang kaugnayan ka na sa Diyos. Because whether people like it or not, one day, your temporary life here on earth will really end. Kaya ang pinaka-importante sa buhay, kaninang umagay na exhort ko in Luke chapter 12, ang mga tunay na mayayamang tao ay yung mga mayaman sa relasyon, pagpapalugod, at paglilingkod sa Panginoon. Sinabi ito ng Panginoon dun sa rich fool. Ang sabi ng rich fool, umani na naman ako. Marami na naman akong inani, gigibayin ko yung aking mga kamalig, magpapatayo ako ng mas malalaki. At ilalagay ko doon ang aking mga ani at sasabihin ko sa aking sarili, napakarami mong inani. Magpaisi-isi ka na lang sa buhay. And then God said, you fool, tonight you will die. At saan mapupunta ang mga inipon mo? Sa pagsasalita ng taong ito, ni walang banggit ang Diyos. And the Lord said, hangal ang mga taong mayaman lamang sa kanilang material na ari-arian, subalit hindi mayaman sa kanilang relasyon sa Diyos. Your hand is lifted before the Lord if you're not sure na hindi ka patunay na anak ng Diyos. Hindi sapat ang magpalipat-lipat ng relihiyon ang isang tao. Ang kailangan ng tayo tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. You can make the decision tonight, today. You can choose to be a part of the spiritual family of God. When you receive Christ with all of your heart, with all humility, nais ko na maging isa sa mga tunay na anak ng Diyos. Would you follow this simple prayer with all of your heart? Sabihin po natin lahat, maging kayo po na nasa online. Lord Jesus Christ, marami pong salamat sa katotohanan ito ng iyong salita. Bagamat lahat ng tao'y nilalang mo, hindi pala lahat ay otomatikong anak mo na. I want to make this decision na hindi mo lamang ako nilalang, kundi ako'y maging isa sa mga ligtas, sa mga may tunay na kaugnayan sa iyo, na makabiblia, makatotohanan, at personal sa magitan ng Panginoong Yesus. Upang anumang mangyari sa buhay, anumang mangyari sa mundong ito, may kaugnayan ako sa iyo. I repent of my sins, Lord. Kung ako'y nabuhay na naghari-harian sa aking sariling buhay, umastang parang akong lumalang sa aking sarili, parang may-ari sa aking buhay, patawad po, Panginoon. Cleanse my heart, search my heart, wash me from all sins, help me to live a life of faith and obedience to the living God. I repent of my rebellion. I repent of my wicked ways. Nais ko pong maligtas. Nais kong makatiyak
Nais kong makatiyak. Kaya't ikinukumpisal ko, Kaya't ikinukumpisan Panginoong ko. Jesus, Panginoong Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Ikaw tagapagligtas. ang aking tagapagligtas. Kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita sa buhay. Kailangan ka ng pamilya ko. Kailangan ka ng pamilya ko. Ikinukumpisal ko. Ikinukumpisan ko. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos. Harit mananakop. Harit man I surrender my life to you. I surrender my life I to you. entrust my life to I you. entrust my life In your to you. mighty In your hands, mighty hands. I give you I give praise. you praise. By faith, By faith, I am saved. I am saved. I am a child of I am God. a child of God. I am a joint heir with I am a Christ. joint heir. I praise you I praise that you chose me, that you chose unworthy as I am, unworthy as because I of am, your great love, because of your great because of your love, mercy. because of your In mercy. Jesus In Christ. Jesus Christ. If you believe God answered your prayer, give Him praise. Hallelujah. Maging kayo po na nasa overflow room. Damin natin ang presensya ng ating Panginoon. Kasama ka sa Kanyang mga pinili. Kasama ka sa Kanyang mga pinulot mula sa putik ng kasalanan. And thereby giving you a chance to make sense of your life by living it for Him. And every time we encounter this verse, Ephesians chapter 1 verse 45, remember these three things. Yamang ang Diyos ay makapangyarihan. Kung may kinakaharap kang problema ngayon, hindi mo kaya, marahil lumiiyak ang puso mo sa bibigat ng iyong kinakaharap. Remind yourself, my God is powerful. Hindi mo alam yung gagawin mo, remind yourself, my God knows everything. And then don't forget the third reality of that verse, my God is with me. At kung nasa iyong Panginoon, mahaharap mo ang suliraning yan, tatawag ka sa Kanyang pangalan in His name, ibibigay ng Diyos ang iyong mga spiritual na mana dahil may kaugnayan ka na sa ating Diyos na buhay sa magitan ng ating Panginoong Yesus. This is the reason why when we pray in the name of Jesus Christ, because you are now a joint heir with Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Let me pray for you. Today, Father God, sa lahat ng mga nagdako na may bitbit ng mga bigatin sa buhay, anumang mga pagsubok, anumang mga suliranin, anumang mga challenges, Lord, by virtue of this truth, O God, you said whatever we ask in your name, you will hear us. Nakikinig ka ngayon sa mga mataimtim na mga pananalangin ng bawat isa sa iyong mga anak. Anumang suliranin sa pamilya, suliraning pananalapi, mga mabibigat na kinakaharap sa buhay, walang bagay na imposible sa iyo. Kami nananalangin sa iyo, aming Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Igawad mo nga po ang iyong katugunan sa bawat kahilingan sa panalangin na ayon sa iyong kalooban. We rebuke the spirit of sickness and disease because by the stripes of Jesus, we can claim our healing. Hallelujah. We rebuke that spirit of poverty in the name of Jesus. Spirito ng kasalatan, sumpa ng kahirapan. Oh, sa pangalan ni Jesus, sapagkat siya na totoong mayaman ay naging mahirap upang kami na mga mahihirap ay magkaroon ng kasaganaan para sa kapurihan ng Diyos. By faith, I am believing with God's people. They are claiming their inheritance in Jesus Christ. I want a congregation to please exercise your faith. You are a child of God. You are a daughter of the Lord. Anong yung kinakaharap ngayon? You are calling in the name of Jesus Christ, the name that is above every name. Hallelujah. Give Him glory. Hallelujah. Tunawin mo nga po, Panginoon, ngayong umagang ito, anumang mga bundok ng suliranin, bundok ng kabigatan, palitan mo, Diyos, ang anumang nadaramang kabigatan ng kagaangan at ng katiyakan. You are taking control over that situation that is troubling your people. In the name of Jesus. Listen, please. Maging kayo po na nasa online, don't forget this truth this morning. When you received Christ, you became a joint heir of Jesus. Yan ang tinatawag ng Bibliang mga karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Not because we deserve it, but it is all because of Jesus and because of the mercy of God. Let's give Him worship. Hallelujah. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Ako'y nilikha. Tumugon po tayo ng pagsamba sa ating Panginoon.
nilikha. Salamat. You made us for your pleasure. Oh, yes, Lord. Sadyang para sa'yo, lahat sa nakikiyaalay sa'yo. ang iyong kaluguran. Karababadalaya sa'yo. Maging kagalakan sa puso mo. We worship you, Lord. Oh, we respond in worship. You are so great, you are so good. Let the Lord fill your heart today with His joy, with His love, and with His assurance. Let the Lord embrace you today. You have a caring God. You have a loving God. He's taking over that situation. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, oh God. Thank you for the joy and for the assurance na sa kabila po ng kawalang katiyakan ng mundo, ang aming katiyakan ay na kay Kristo. Nasa aming kaugnayan sa iyo. For as long as we know that you are our God, you'll take care of us, Lord. And you said in your word, we can cast all our cares unto you, all our worries and all our anxieties and concerns once and for all. For you care for us affectionately, and you care about us watchfully. Lord, we pray na lalo pong lumalim ang aming kaugnayan sa iyo, ang aming relasyon sa iyo. The things that you're dealing in our hearts, we will allow you. Change us, Lord. Teach us, Lord. Let our faith grow in the name of Jesus. All who believe they received something today, give God a mighty, mighty praise. Hallelujah! How many of you were blessed this morning? Kaya ang buhay Kristiyano talagang very exciting. The more you grow spiritually, listen, lalong nagmamanifest yung spiritual na mana mo. Looking back, hindi ko maisip na mararanasan namin ng aking family ang nararanasan namin ngayon. The key is you continue to grow in the faith. Hindi mo bibigyan ng 1,000,000 ng isang 5-year-old toddler. Hindi niya kayang handle yon. Kailangan lumago mo na yon. Maniwala ka, magandang mga mana ng Diyos sa buhay mo. Lumago ka lang sa pananampalataya. Lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and enlarge your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us all now and forever. And all will say, Amen and Amen. Good morning. Praise God, praise God. See you next week. To God be the glory.